And what is up, you guys? We are now back again to deliver to you another game. Indeed, for the first day of Liga Adarna Season 3 Women Rising, kami muli ang inyong mga kasama. I am back! Hanig Lazy the Double E, together with me is Tofu. Walang pahinga! Tofu is here once again. Ayan guys, Liga Darna Season 3 Rising is co-presented by Smart Communications Incorporated, the Philippines' leading wireless provider, and it is powered by ePlayment Entertainment. Uy. Pero bago ang lahat ng yan, syempre, witness your favorite teams, battle it out, and apply the gameplays with your squad as Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14 gig for Mobile Legends, Call of Duty, and Facebook Gaming. That is only for 99 pesos, sulit na sulit for 7 days. Simply download the new GigaLife app and choose free games, or you can dial *123# and choose free games. Ayan, syempre pasalamatan naman natin ng ating mga major sponsors for this event. Syempre, nandiyan ang ePlayment Corporation, ang eSport News PH, and syempre ang ating official gaming peripheral partner na si Fantech Philippines. If you want to level up your gaming lifestyle, then Fantech Gaming is the place for you to get your gear. From keyboards to mouses to gaming chairs, Fantech Gaming has the items that you need to spread your wings and up your gaming experience. Go to their website, fantech.ph, and check it all out. Their amazing innovations. Fantech, the innovator of lifestyle for gamers. Pero again, guys, this is another round 2. Look out for. Pero bago lahat ng niyan, papasukin na natin ng ating analyst, Miss Athena. Take it away. Yan. Yan, Athena, ina muna guys. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap dito sa Liga Adarna Season 3 Women Rising, pati na rin sa mga viewers natin dyan sa comment section. Maraming salamat for promoting healthy community rin as well dyan sa ating live stream. Don't forget to share in the public and comment exclamation notify para ma-notify kayo every time magla-live dito sa Liga Adarna na ganitong klase na kagaganda na mga matches na na-witness natin. But right now guys, heading na tayo sa ating drafting phase. The first two bats for the side of Anchor Zaria, ayan, easy, di ba yung kanilang dag, is the Alice and the Selena. Meanwhile naman sa side dito, ito yung medyo nabubulol kami, ProNet Forza. Na social, ProNet Forza Pro will be banning out the Jawhead and the Grok. Kasi kanina guys, yung Grok talagang stable na siya. Nakikita natin sa drafting phase natin. And the Grok actually, first na nakita natin sa Anchor Zaria. So most probably, napanood dito ng ProNet Forza yung galawan dito nila Easy or nila Anchor Zaria as well as the Triple X. Siya yung gumagamit kanina stable na Grok. And eto na nga, hindi masyado na iba. The first pick will be the Matilda, which means na talagang dito umiikot or nagra-revolve around yung gantong klase ng rotation for Anchor Zaria. But for the side naman ng ProNet Forza Pro, we have the Esmeralda and the Roger pick. Kanina guys, yung Roger stable din for ProNet Forza. And this is actually the third time na pipiliin nila ngayong araw ito. And for the Esmeralda, this is the second time naman na shinoto ng ProNet Forza Pro. Meanwhile, for the side naman ng Anchor Zaria, makikita natin, nag-hover over or nag-iisip pa si Triple X and si Kaz. Pero sabi nila, sige, maglabas naman tayo ng bago. We have the Lunox and the Paquito pick for the third one dito sa side ng Anchor Zaria. Dito naman sa ProNet Forza Pro, wala nang patumpik-tumpik pa. Let's show the Benedetta and let's lock it in. Hindi na natin kailangan pang masyadong lumayo sa hero pool na kanina na nating nilalaro. Benedetta actually showed us a very good performance for the match between ProNet Forza versus Aguila Pixies. Meanwhile, kita naman natin dito, pwede nilang iban dito is another hyper carry, and which is the usage chain as predicted. That is actually a smart move for the side of ProNet Forza. Nababawasan dito ang hero pool na pwede i-pick ng Anchor Zaria. Right now, ano pa ba pwede nilang iban against ProNet Forza? Kung magtatag pa sila dito, possible contest against Atlas, the Brock is also out na pala dito, the Cupra, na kanina na-witness din natin ng game number 1, but Tigreal will be out ang tinanggal dito ng Anchor Zaria. So most probably,
kung gumawa sila ng homework nila or research, most probably there is a good Tigreal user for the side of Pronet Forza, but PNK being hovered over. Ito yung ginang lineup, guys. Your Against team Aguila is picking. Pixies, the Esme Roger Benedetta, and the PNK combination. Same, sabi ba nila? Nag-chat kasi sa akin, sabi nila, why change something that works? Yan, nag-chat sila, de joke lang guys. Why change something that works for the draft? Sabi nila, nag-work to let's just polish it out against the Anchor Zaria. But going in Your strong team is with the picking. Uranus, and the last pick will be the Bruno, most probably the hyper carry for the side of Anchor Zaria. And right now guys, sabi nila, sige, medyo ibahin natin yung last pick, Athena. Mag-hover muna tayo ng isang Eve, isang maigi. But the last pick earlier was Parsa. Sabi nila, sige, bigyan natin isang matinding AOE pa rin na mage na ipapalit natin for the Parsa. And right now, drafting-wise, wala namang na-outdraft actually. Both of these teams, nakuha pa rin nila kahit pa paano yung mga comfort heroes sila na nagre-revolve pa rin naman sa kanilang mga hero pool. And right now, guys, lock in na lahat. At ano kaya ang magiging insights pa dito ng ating mga shoutcasters, Tofu and Honeyglaze? Take it away. Thank you so much, Miss Athena, for that wonderful analysis when it comes to the battle between Anchor Zaria and ProNet Forza. Oo nga, tama ka, Miss Athena, no? Medyo nabubulol tayo doon sa ProNet Forza. Pero again, guys, katulad ng sinabi ni Miss Athena, ang equal, ang balance ng mga teams na ito, ng mga players na ito, kung ano man yung nakikita mo, Tofu, ngayon, ano kaya yung pwede pa nilang ilabas for this game, for another round dito sa first day ng Liga Adarna Women Rising Season 3? Well, I think bago natin isipin kung ano bang mga dapat nating isipin, let's dive in na into the game nga, sabi mo, Honeyglaze. I think ang sagot sa katanungan mo ay ang gusto kasi gawin dito ng team Forza is swarm type, 'di ba? Kasi Benedetta, Esmeralda, kailangan yan ng close team fight. I mean, kailangan talaga nila lumapit in order for them to take yung damage na meron sila. But for the side naman of Team Anchor Zaria, they have the Lunox plus marksman composition, which is yung Bruno. So, medyo mahihirapan lang ng konti umalis-alis yung Bruno kasi nga naman lalapit at lalapit yung Benedetta ng kalaban nila. And I'm a big fan din, Tofu, no? Nung mga pang-zone out nila dito, they have Eve, they also have the Esmeralda para ba syempre makapasok na din with the use of the Falling Starmon. Pero mukhang low na dito si K. Tofu, inahabos naman yan from Eve. We have a 3 versus 3 team fight right here, pero nako po, medyo lumalamang yata ng konti yung pakits natin. Pinasok na yung tatlo, nakakuha pa nga ng isa. Oops, si Eve natin dito medyo umaasim ng konti, pero hindi lang din naman siya papalagan ng ating Pakito, Honeyglaze. Wise decision made for the side of ProNet Forza. Tofu, no? Nakikita natin na gusto nilang i-delay kahit papaano yung mga objectives na kinukuha na potentially ng members from the side of the EV. Kaso nga lang, nababalikan pa sila in which yun ang kailangan nilang ingatan pagdating sa pag-i-invade. And ngayon, sila ngayon tuloy ang nagdidikta kung lalabas pa ba ng lanes dito ang members from the side of ProNet Forza, kung paano naman sila makakapag-invade or makakapasok sa mga objectives nila. Speaking of invade, merong invasion na nagaganap into the purple buff of this team ProNet Forza, pero that is a kill for this Uranus. We have a 2-man chasing down this Matilda, pero hindi lang din naman itutuloy. Si Esmeralda dito, nagbibigay na siya ng vision sa mga kampi niya, while this Bruno is now getting this turtle uncontestedly Honeyglaze. Napakaingat nga naman talaga rotate dito si Matilda together with the Lunox, and isang pitik lang talaga ng Chaos Assault dito the Lunox. Alam mong tutumba dito yung Eve na walang magiging laban pag nakagamit na ng kanyang real world manipulation. When it comes to execution, let's see kung tama nga ba yung mapipredict natin na papasok dito yung Lunox to get the kill against Eve. Lalo na't ngayon nang gagambala na naman dito members from the side of ProNet Forza dito sa bot lane. Tingnan natin kung kaya pang isustain dito yung Uranus. For 5 ang kalaban nila, rather since may Chichudug pa silang kasama. 6 sila, maduga, no? Maduga. 6 sila dito, pero on the top side, we have here Matilda and the rest of his teammates are now getting this
Benedetta, but he has the final blow. I think makukuha pa siya ng isa, pero hindi tinamaan ng interview. Oh, when that Paquito dashes in, nakuha pa ng kill. Pero mirroring lang pala ang ginagawa nila Caniglaze. Nakuha yung Uranus, pero I think that is a not good trade for them kasi na-pick off pa yung ating Benedetta plus yung Esmeralda sa may bot lane. Oh, since yun nga, Benedetta, one of the efficient heroes going into the late phases of the game. Well, nandito man yung Uranus para makapag-sustain ng damage output dito na binibigay from the side of Fornet Forzas, hindi pa rin talaga sapat na, hindi magiging worthy kill yun for the side of Fornet Forzas. Yung Uranus lang yung makukuha mo dito sa side lane na yun. Kaya naman, ang ganda na nagiging kuha or nagiging trade dito ng Encore Zarya para lang ma-i-up pa nila yung winning condition nila against Fornet Forzas. Caniglaze, expect more na magiging tahimik, na magiging ganito talaga yung types of team fights natin or yung mga ambahan moments natin dito. Kasi talagang both of the teams, pare silang marksman composition, pero Paquito sa may top lane, matatapos siya agad with that final blow coming in from this Benedetta HG. Mukhang ito yung nakikita natin usually na mas nabubuli talaga yung mga nasa side lanes kung saan hindi sila nakakatakas. Pero mukhang magkakaroon tayo ng contest. Popol and Koopa setting all the traps here para kay Matilda at para kay na Bruno. Here we go, the knock-up coming in from Popol and Koopa, but the members here from the red side are now backing up kasi hindi nila kaya yung damage output na pinapakita dito ng mga taga-team Encore Zarya and Encore Zarya right now. Pero nakakuha ng kill yung team ng Pronet Forza. Si Roger pa ang nakakuha dito. Mamba out both of the teams, Caniglaze, and that is a good clash though. Oo, exactly my point as well, Tofu. Lalo na yung traps kasi ni Popol and Koopa, napakalaking bagay na pagdating kay Matilda, pagdating kay Paquito, since ilang beses silang na-hold doon sa kanilang mga positionings just to make sure na hindi sila basta-bastang papasok doon sa clash to pick off Esmeralda or kaya si Eve. Pero another hero is lane onto the top lane para sa Pronet Forzas. And right now, ladies and gentlemen, lamang sa turret na nakukuha dito ang Pronet Forza. Naiwan yata nila ng konti yung Esmeralda sa may bot lane at nakakuha ng Torre dito. Pero meanwhile, sa may mid lane, PNK plus this Blue Nox, I mean, matagal na wala sa meta itong PNK support, Caniglaze. Like, diba? Nawala to nung ilang mga season, 2 season yata, or isang season pala ng MPL na wala yung PNK meta. Pero nagbalik siya ngayon sa ating season. Pero teka lang, sa may bot lane, here goes Eagle. 3 ang bumabakbak kay Maring Esmeralda. Gawin mo na kapot, pero makakatakbo pa ata as the team Encore Zarya will now back off kasi mali yung initiation nila. And yung Pronet Forza naman, nakakuha sila ng Torre and they are now rotating towards the top lane and they are now looking forward to get a kill onto this Paquito. Grabe yung map awareness ng mga members na ito from the side of Pronet Forces. Yes, nagagambala or kaya napipin down dito members nila from the bot lane na hindi nila kayang i-hold nga 4 na members from the side of Encore Zarya naman. Pero yun nga, gumawa naman sila ng objectives. It's a trade na it's a good and excellent trade here for the side of Encore Zarya at for the side of Pronet Forces, in which objective-wise, mas nakakalabang tuloy sila. And ngayon, nakuha na naman nila sa kanilang mga kamay dito ang Turtle Box. And ayun, mukhang nagka-checkan lang naman ng konti. O isaikuan lang, testing lang ng damage, warning lang. Pero meanwhile sa may top lane, gusto talaga nilang i-shutdown tong Paquito kasi nga naman napaka-effective ni Paquito when it comes to team fight. Yung mga dashes and locking up abilities dito, pero sa may mid lane, Esmeralda with the tallest Stormon against 4 members. And that is not enough damage to take down at least 1 members from the Encore Zarya. Meanwhile, on the top lane, this Paquito was successfully manages to defend yung second tier turret nila doon. And I think that is not a good trade for the side of Pronet Forza. Exactly, Tofu. Grabe ang nangyari doon. Alam natin na kaya talaga pumalag ng Esmeralda. Pero paabutin muna siguro natin ng mid to late phases of the game. 4 ang pwede niyang ambahan dito. Pero again, this is a Popol and Koopa na yun nga no, traps pa lang, chichudog pa lang mga agat magsa-stun. So, hindi ka basta-basta papasok lang doon since onto the backlines, you know that
anytime, anywhere, papasok dito, Falling Star Moon coming from the Esmeralda, Lycan Pounce naman, and we also have here Benedetta, pero Circling Eagle na naman dito, Uy! magkasa tatlo! And here goes the magic chest coming in from our real world manipulation actually. And here goes the team fight. Killing free para kay Roger pero nagkakapalitan ng blow by blow action as Esmeralda goes in sa tatlo pero di niya pa rin kakayanin i-sustain yung mga damages na natatanggap niya from Encorzaria. Meanwhile, sa Benedetta, may sariling mundo sa may bote. Totoo yan. Gawa-gawa lang ng paraan dito para manalo. Open opportunity for her to make sure na may makukuha siyang objective kahit paano na, oo, magpaka-busy kayo dyan, pero ito ako, trabaho lang muna, walang personalan. Pero nagkaka-personalan sila dito. Pakito against Benedetta. Benedetta forced to back out against the Pakito's dashes. Since alam niya medyo dehado siya pag hindi niya na-time ng I4 na yung Pakito dito eh. Oo, tsaka, I mean, hindi talaga pwedeng magbigay ng any pick-off ability or pick-off opportunity tong Encorzaria dito. And kakasabi ko lang, Kakasabi mo lang. kakasabi ko lang nabigyan yung isang miyembro dito. And ito na naman yung ultimate coming from Beam. And the members here from Pronet Forza are now backing up kasi hindi nila kaya yung damage na meron yung ating team. Pero eto na, grabe lang din naman yung ginawa doon ng Encorzaria. Talagang may ano na, nag-auto-lock na sila kay Eve kasi, masakit ka pala. Masakit ka pala. Okay, ikaw uunahin namin ngayon. And right now, medyo nahihirapan yung Pronet Forza dito to counter things out, no? Kasi yung Encorzaria alam na eh. Basang-basa na yung galawan nila. Totoo yan, Tofu. At yun nga eh, gusto ko yung sinabi mo na ito yung pinakamasakit, ikaw muna ang unahin. In which, mas malaki yung opportunity nila kapag natanggal nga nila sa mapa dito yung Eve. In which, siya kasi nagbibigay ng momentum pagdating sa mga clashes when it comes to the real world manipulation. Kailangan nyo talagang tanggalin yan para, syempre, in cases na magkaroon kayo ng clashes, wala silang pang follow-up damage, wala silang pang follow-up slow. Kaya naman ngayon, nagkakaroon naman sila ng ambahan dito sa Riverside in which we have here the first level Lord already available into the Land of Dawn. Let's see now kung sino nga ba ang unang tatansya na makakuha nitong Lord or sino ang unang babaksak para magkaroon din ng open opportunity yung kabilang team na i-secure ang isang magandang winning condition nila dito into the Land of Dawn. Maganda yung sinabi mo na winning condition ng every team do. Actually, ni Glaze, lahat ng win condition ng both of the teams pasok. Kaso nga lang talaga, hindi na din lang naman nabibigyan ng pansin kasi nagkakapansinan na sila dito sa may Lord Pit and nag-circling eagle na mga kaibigan, nagbabakta yung Pronet Forza. Hindi nila kinakaya yung mga damage na output na nilalabas ng Encorzaria. Killing spree na nga, si Uranus, double kill pa, si kuya mo, si pare nating Lunox, and right now the Roger trying to get at least one member from the Encorzaria. Esmeralda on the river, going to the purple top dito ng Encorzaria pero ipapagok na lang yung team fight Honey Glaze kasi alam niya yung Encorzaria kukunin na yung Lord. Oo, medyo delay din yun sa timing nila pagdating sa pag-respond back ng members dito ng Pronet Forza since we know na open opportunity na nga to wipe out ang nangyari dito for the Pronet Forzas. Ngayon, they are going in for the Lord and we have another turret down onto the top lane. This road manipulation, hinabol dito. Hinabol doon si Matilda and honest yun honest mistake niya yun, alam niya na dapat hindi siya mapatay kasi palabas na yung Lord kaso nga lang nagma-assume siya ng konti and that is 8 points for Pronet Forza. Ngayon, paano gagamitin ng Pronet Forza yung points na iyon against Encorzaria na wala na yung makulit ang kulit nung Matilda ba yun Ilang beses na rin siya nakakabangga talaga. Ilang beses na rin siya nakakakuha ng sets. Pero yun nga, may certain timings din talaga na nakikita natin na medyo namin misposition dito. Yun ang magiging downside nila. Nakulangan tuloy sila ng isa. But at the very least naman, they have the first level Lord marching towards the bottom lane. Ngayon, they are pushing through all of the lanes. Paano kaya makakapag-hold on to their base dito? Members from Pronet Forces. Lalo na't ngayon, pumapasok na naman si Matilda, pumapasok na naman si Uranus, but we have the manipulation. Nako po, ito na nga yung Pronet Forza. Tinry talaga nilang bakbakin pero ang tikas talaga ng Encorzaria dito mga kaibigan, and right now 5 members nandoon
sa may top lane. Talagang they are now waiting for Pronet Forza to go papunta sa kanila, and eto na nga, ginaw ni Benedetta, nakakuha ng isa, and here goes the Electro Final Blow, pero hindi pa rin sapat yung madami na output. Dalawa na lang yung natitira. Oh no. Encore sa rin pero napakasakit lang din talaga ng Bruno as Benedetta getting a lot of kills right there, Honey Glaze. Isalba niya. Grabe, Tofu. It's an equal exchange for both of these teams in that kind of clash. 3 against 3 ang naging bawas sa kanilang mga teams. Pero siyempre, mas pabor yun para sa side ng Pronet Forces dahil magkakaroon pa sila ng oras para siyempre mai-open up nila yung chances na may push through yung mga minion waves, makuha yung mga objectives nila na kailangan nilang kuhanin. Pero nakapwesto na kagad dito sina Pakito, sina Uranus. Ang laking bagay talaga. Once na hindi mo nabigyan ng pansin dito yung Pakito and going through the clashes, dash in and out na lang siya. Parang hindi niya na iniinda yung mga traps dito ng isang Popol and Pupa eh. Hindi na siya na sa stun, hindi na siya nakakapagbigay ng setup. So, paano kaya ang magiging sagot nila? Lalo na Eve lagi yung pinupunteriya ng members dito ng Angkor Saria. I think, ang napapansin ko lang sa for Pronet Forza is kapag nag-start na yung team fight, lagi sila nagdidikit-dikit. Like, I mean, yung lineup ng Angkor Saria is focusing on AoE. Like, for this example, si Uranus, si Lunox, yung brilliance niya, plus si Pakito pa, di ba? Oh. May crowd control pa yun, yung knock up, and I think kailangan talaga ng Pronet Forza is scatter yung ating mga team fights in order for them to get this Bruno. Kasi madali lang naman kunin yung Bruno eh. Malambot lang actually yung Bruno, pero hindi lang nila nagagawa ng, hindi lang nila bibigyan ng pansin kasi every team fight, ubus na yung buhay nila, Honey Glaze. Exactly. Kasi ang dami pang frontline dito, members from the side of Angkor Saria. Oo, madami kayong pang AoE, sabi dito ng Pronet Forzas. They have the real world manipulation, they have the electrofinables, plus syempre yung falling star moon dito ng Esmeralda. Pero papasok dito yung Uranus, ikukuhanin niya lahat ng utilities nila. Ibuhusin na ibuhos sa akin para papasok na lang dito si Matilda, mambubunggo, mambabangga, mangsastan. We have the damage output followed up by the Lunox with the Chaos Assault. Kaso nga lang, ito ang kailangang inatan dito ng Angkor Saria. Most of the time kasi nakikita natin na misposition sila. Katulad ng sinabi mo na, yun nga, yung pwestuhan ng Matilda kanina, kaya siya napipick up since medyo malalim siya or medyo maasin yung pwestuhan niya. Kaya ngayon, they are careful enough not to make another mistake since another mistake can equal to a second level lord given already to the side of their enemy team. Pero actually, pwede to i-contest anytime, Honey Glaze. I think yun yung pinaghahandaan ng Pronet Forza dito. Kung kaya't nandun na sila sa may jungle ng kanilang side. Pero Pakito, na-delay na naman yung 3 members doon. Pero nahuli si Eve sa may bandang itaas. And right now, libreng-libre kuhanin ni... Uy! Oh no! Nahuli ni Roger, ladies and gentlemen. Pero yung still, mapunta pa rin kay Lunox sa team. And Corsaria and Pronet Forza are now clashes dito. Yung Esmeralda natin talagang binubukbog yung mga kalaban sa may ibaba pa. Pero yung Uranus, meron talaga siyang auto-lock kay Eveman. Yung dalawang makunat, yung dalawang nagkakauntiran talaga dito, sila na lang yung natitira. Pero may Benedetta pa pala. May Benedetta pa pala na gusto rin umabot mga nangyayaring kaganapan dito against the Esmeralda and the Uranus. Ito yung nakikita natin usually sa TikTok. Patagalan kung sino man yung mamamatay. Pero on to the backline, we have the Matilda going in with the circling eagle. Pero sabi ni Esmeralda dito, hindi kita iindahin. Meron akong glutathione effect, kalahati na buhay niya. Shield lang ang pumupuna. Kaya naman hindi siya ganong-ganong mapapatumba. Members from the side of Angkor Saria. Kaso nga lang, they have the second level Luminous Lord going in their base. What their answer be pagdating dito sa class na ito na kulang pa sila ng isa? Bukas na, ladies and gentlemen, lahat ng tarangkahan ng Pronet Forza dito. Ano ba ang kailangan nilang gawin, Honey Glaze? We don't know. Kasi nga naman, kung Pronet Forza ka, nahihirapan di ba? Talagang grabe lang talaga yung aggression na pinapakita ng Angkor Saria dito. Matilda yan Matilda yan, pero nandyan siya. Wala naman siyang pantakas like other mages, pero andun lang siya tumatambay kasi alam niyang lamang siya sa mga team lamang siya kung hahabulin siya. At saka yun yung gusto niya, habulin siya
para makapag-initiate na ulit ng teamfight at Oo nga eh. mag-activate ang Pronet Force. Pero syempre, Tofu may downside pa rin talaga pag pahabol ka na pahabol. Parang baka mawalan sa'yo ng mawalan sa'yo ng gana pagdating sa lahat ng mga pangyayari nun eh. Pero we have another clash ongoing, Tofu. Ang dami na nangyayari. Ito na nga, ang dami na nangyayari as the teams are now committing ang kanilang mga ultimates. Napatay si Bruno. This might gonna be it, ladies and gentlemen. Nagkakapalitan na ng mga kills. Pero lumalamang pa rin yung makulat na Uranus, yung standing statue natin. Ako po mga kaibigan, Miami 4 vs 3. Pakito running low as well as the members here from the Encore Zaria. Ako po, napitas na yung makulit na si Matilda. Uranus trying to mamba out dito pero makukulit pa rin siya ni Roger. 3 members are now up and they will definitely push this mid lane. What will Jaina do? Kaso, Tofu, may minion sa loob ng base. Kaya nga ba ni Eve na protektahan ito? Kaya naman. Kaso nga lang, ganalicious dito para sa side of Fornet Forces na i-force through itong second tier turret into the mid lane. Parang isusunod na nila yung tarangkahan dito, going to the mid lane. Medyo na yung Pwede tapusin mo, Nick Lane. Pwede, Tofu. Uy, pumasok na si Pakito, Tofu. Eto na nga, nagkakapalitan, nagkakasaikuan. Knock-up ng konti, pero si Jaina lumalaban pa rin talaga. At nabuhay yung dalawang teammates niya. Si Bruno trying to clear out the minion waves at na-sustain pa yung base nila doon, Honey Glaze. Kaso nga lang, kahit hindi man sila na-push ng sagad-sagaran doon, at least, di ba? May grabe. Nakakapigil pa. Nga, Tofu. Sobrang lapit na nila. They were this close on getting that win. They were this close on getting that opportunity na ituloy-tuloy pa. Kaso, ang ganda ng setup kasi na ginawa ng Pakito. Nandun kasi yung stock niya. Makakapag-knock up siya, masustun niya. And ang problema dito, na nanggawa dito ng Pronet Forces, nagkumpulan sila in which kaya-kaya ni Pakito na i-knock up yung 3 to 4 members na yun from the side of Pronet. Kaya naman ngayon, may opportunity pa given to the side of Encore Zaria na ipagpatuloy yung momentum na binunuan nila throughout the early to mid game of the day, of the match. Tingnan natin ngayon, dahil nandito na naman yung third level lord. Kanino kaya ito mapupunta? Kanina, nung naglapag na ng real world manipulation, napakyo na si Derek eh. At Tina, ready ka na? Yun eh, kasi akala matatapos na talaga eh. I mean, kasi nakita mo yung mga buhay nung Pronet Forza talaga. I mean, yun eh. Yun eh, di ba? On health na, tapos yung Encore Zaria, talagang nagra-rank na. Di ba? Pero ngayon, nag-iba ang storya, Nick Lace. Gusto daw pala talagang patagalin. And right now, the members here from Encore Zaria are now positioning to actually get the turret. Pero yung Uranus nandun sa may base, nabahala ng mga niya. Pronet Forza. Sino kaya makakuha dito ng turtle? Yung Bruno, ginaget niya na to. Pero na-lock up! Na-miracles na si Lord, mga kaibigan na retribution pa! Oh no! Ayun lang! Iba! Ang pressure na talaga ng Uranus. Pero gumagawa naman ang paraan dito si Esmeralda sa loob ng tarakahan nila. We have si Esmeralda locking in the target. Oh no! Kulang pa! Hindi pa ba sapat ang isang minion mula sa Pronet Forces? Grabe! So, parang yung ginawa lang ng Uranus kanina, pero we have lucky enough for the side of Pronet Forces, they locked in the Lord already marching down into the mid lane. Tatlo Tofu ang nawawala sa mapa para sa side ng Encore Zaria. Ano na nangyayari? Ano na magaganap? Grabe, 3 members plus meron pang Luminous Lord and that's it for your game. Encore Zaria versus Pronet Forza. What a series of roller coaster clashes, men. Talagang Totoo. men, hindi ako makapaniwala. Like, for real, nanalo pa yung Pronet Force. Kasi kanina pa sila binubugbog, men, nung Encore Zaria. Bukas na yung 3 tarangka nila. Meanwhile, Encore Zaria, meron pa silang at least 2 tier turrets doon na nakatayo. Nakuha nila, buddy. Alam mo, grabe, ang daming highlights ni Lord ngayon, Ang dami niyang knock up ngayon. May kaninang game din na nakas namin ni Miss Athena, meron ding dun eh. Meron ding knock up lord kaya na steal nung nung kalaban. And ngayon si Bruno, ang ganda ng positioning niya, makukuha na siya na meron siyang retribution actually. Pero dumikit siya sa lord and na-knock up siya at nakapag-Lycal Pulse yung Roger at na-retribution. Nadali pa, Ayun yung masakit dun.
Hindi ko na kayang isipin pa kung ano pa ang mga puwede pang nangyari sana doon para sa side ng ang Corsaria dahil sobrang laking defeat nun. Kaya naman, ipapasa na natin ito, ang problema natin kay Miss Athena. Miss Athena, ano nga ba ang masasabi mo sa game number 5? Ito ang sinasabi kong good problem. Why, guys? Nakita niyo yung comeback potential for the side dito ng ProNet Forza Pro. Yes, the early game potential is onto the side dito ng Encarzaria. They have the 3-0 lead agad against at Roger na siya lagi napipitas. Yes. But into the mid to late, nag-ingat na siya ng gusto. They are bidding their time. Sabi na, pag nag-online to, kaya natin comeback. Let's focus our resources muna kay Esmeralda. Esmeralda, on the other hand, really did a great job. Kita niyo naman yung mga dashes niya, the clutch as well, the falling starlight, and si Girl Gluta, yes, on point yung sinabi doon ni Honey Glaze. Bakit, guys? Yung shield na yon, halos 3 yung buhay niya. May immortality, may shield. Kung mag-immortality build siya, di ba, 3 buhay. Pero, sabi nila, tiwala lang. And another highlight is that nakita niyo nung ending na 4 na miyembro doon busy sa Lord. Kasi yung sinasabi na highlight nga ni Tofu na yung Lord nang na-knock up lang. Meanwhile, si Esmeralda, busy lang siya. Sabi niya, sige, focus par. May isa akong catapult minion na nakalusot. Oo. And the buy time of Uranus and Matilda was not enough. Nung tatapusin na sana nila na may Lord doon sa may bandang top. But there was some Benedetta, thankfully, to defend that one. Akala ko actually, this series or this game will go for the side of Encarzaria, but good game, well played pa rin naman for ProNet Forza for not letting go. Sabi nila hanggang di pa butas ang base, may pag-asa pa rin manalo. Back to you, casters, Honey and Tofu. Oh man, Tofu, hindi ko kinaya talaga. Hindi ko kinaya ng lahat ng pangyayaring yun. Sobrang laking plot twist talaga nung panggagambala ni Uranus. Nandun na yung winning condition nila. Nandun na sa loob, nagagambala dito, yung Fortnite Forces na makuha yung Lord. Kasi syempre, pwedeng diretsuhin ng Uranus dito yung base nila throughout the minion waves. Dahil ang dali nga naman. Pero sumagot naman yung Esmeralda dun, no? Ako din ang gagawa ng paraan para mabutas yung inhibitor turret nila, makuha yung opportunity na makalahati niya yung buhay ng base dito ng Corsaria. Kaya naman ang ganda ng naging change of direction ito para sa side ng Fortnite Forces. Yan, and I mean, hindi talaga makakaila kasi napanood din ang audience, men. Talagang alam nila yung intensity ng match na yon, and same as Miss Athena, talagang grabe, talagang binigay sa Esmeralda yung lahat ng resources and nag-work yon, 'di ba? Nag-work lahat nung kanilang ginawa, and ProNet Forza still sila pa rin ang nanalo dito sa ating match, Honey Glaze. Kaya naman guys, abangan nyo muli ang susunod na matchup natin. Kami muli ang inyong nakasama. I'm Honey Glaze with the Double E together with Athena and Tofu. Magbabalik kami mamaya. Huwag kayong mawawala.